Kaibigan, salamat sa iyong mga katanungan. At alam ko po, ang inyong mga katanungang iyan ay hindi ito naipaliwanag ng ayos po sa bawat isa sa atin. Ano po? Ako po ay naniniwala na ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman at pangunawa para maintindihan natin yung mga talata na ating binabasa. Kaya ngayon, bibigyan po natin ng linaw itong katanungan po ninyo. At babasahin ko po. Brother, ipaliwanag niyo po yung kasama ng Panginoong Hesus noong siya ay ipinangako sa krus. Dalawang masama yon. Sa palagay mo, may naligtas po ba? Parehas pong masama yon. May naligtas po ba kasi ang sabi mo, kailangan gumawa ng mabuti. Ano ba ang ginawa ng isa ng mabuti, kundi sumampalataya lang at tinanong siya ng Panginoon? Kapatid, kung mabuti ang hahanapin ng Diyos sa atin, walang matuwid ni isa. Ang sabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Ngayon, bigyan po natin ito ng linaw. No? Babasahin po natin itong pangyayari at naganap doon sa panahon ng pagkapako ng ating Kristo na kasama yung dalawang kriminal, yung dalawang makasalanan. So puntahan po natin Lucas 23:39. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusahan din ng kamatayan. Dapat lang na parusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo, ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ito pong talata nating binasa sa inyo pong katanungan. Ang ating uunawain po dito yung kalalagayan ng dalawang makasalanan. Yung unang makasalanan, nilalait po ang ating Panginoon. Samantalang yung isang makasalanan din po, ipinagtanggol ang ating Panginoon. Ngayon, i-analyze po natin ang dalawang katangian ng makasalanang ito. Balikan natin muna yung unang nanlait na isang kriminal o makasalanan. Ano ang sabi sa ating Panginoon? Balikan po natin. Sa Lucas 23:39, inonsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Ngayon, kinikilala ng isang kriminal na si Jesus ay isang Kristo. Ibig sabihin po kasi ng Kristo, tagapagligtas. Kaya sinabi nitong isang kriminal na ito, iligtas mo ang sarili mo, pati kami. Yun po ay isang bagay na pangiinsulto. Yung kanyang sinasabi sa ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, walang pagrespeto at paggalang at hindi nito kinikilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Sapagkat yung isa, mayroon pong pagkatakot sa Diyos. Kinikilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Kaya ang sabi po ng isang kriminal, ito po ang pagtatanggol sa ating Panginoon Kristo. Puntahan natin yung verse 40. Sabi po dito, pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Meaning, kung yung isang nakapako, ay sinasaway yung isang nilalait o iniinsulto si Jesus, anong sabi po nito? Alam niyo po, titingnan natin yung damdamin ng isang tao o yung kalooban o yung puso. Yung puso ng isang tao ay ganito. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Naintindihan po ninyo yung kalalagayan ng dalawang kriminal na ito? Bagamat sila'y parehas na makasalanan o kriminal na dapat parusahan, pero itong isang katabi niya ang Panginoong Hesus na kung saan ay pinagtatanggol ang ating Panginoon Kristo, ano po ang sabi niya? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay parurusahan din ng kamatayan. Ano po ang sabi nito? Tuloy natin sa verse 41. Inyong uunawain aking lang ipinapaliwanag sa inyo para maintindihan ninyo. Anong sabi pa nitong isang kriminal na ito na pinagtatanggol ang ating Panginoon Kristo? Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan.
pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Meaning kilala nito ang ating Panginoong bagamat yung isang kriminal hindi kilala si Kristo. So nakita natin ang dalawang taong ito na makasalanan, hindi kumikilala kay Kristo at yung isa kumikilala kay Kristo. Tandaan niyo ang pagkakaiba ng dalawang makasalanan. Dito para ipakita ho sa atin, bagamat ikaw ay makasalanan, pero ikaw ay nagpapakumbaba, nirerespeto mo si Kristo. Kasi yung isa walang pagrespeto. Samantalang itong isang kriminal may pagrespeto sa ating Panginoong at kinikilala niya na siya ay anak ng Diyos. Ano ang sabi po ng ating Panginoong Mamaya, meron po siyang bilin doon sa isang taong nagpakumbaba at kinikilala si Kristo. Tandaan po natin, maaring kilala nito si Kristo. Bakit? Ulitin natin ang talatang ito at ituloy natin. Sabi po dito, dapat lang na parusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan, pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Tapos ano po ang sabi pa niya? Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Meaning, kilala nito si Kristo. Bakit alam niya na si Kristo'y maghahari? Kinikilala niya na siya ay anak ng Diyos. Bagamat mapapansin natin dito sa verse 40, muli natin basahin, pero sinaway siya ng isa pang kriminal, yung pong nagtatanggol sa ating Panginoong. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Meaning, maaaring kinikilala din nitong taong ito na si Kristo'y may pagka-Diyos. Kasi alam niya yung kanyang paghahari ay hindi sa lupa, kundi sa langit. Tandaan po ninyo ha. Tandaan po natin, bakit kilala nito ni isang kriminal na si Kristo ay maaring alam nito na tagalangit siya. Kasi alam naman natin, pag sinabing Diyos, ito'y nakatira sa langit, hindi sa lupa. Kung marirealize lang ninyo at malalaman ninyo ang sinasabi nitong kriminal na ito, no? Pinagtatanggol si Kristo. Maaring kilala niya si Kristo. Nakita po ba ninyo? Kaya dito, kita ng Panginoon yung puso nitong isang kriminal. Kaya ang pangako ng Panginoong Hesus dito sa isang kriminal, kasi itong sinabi ng isang kriminal, puntahan po natin dito po sa verse 42. Pagkatapos ay sinabi niya ng isang kriminal na pinagtatanggol si Jesus, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Bakit alam nitong kriminal nito kung siya'y maghahari? Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Meaning, ang pag-asa nitong kriminal nito na pinagtatanggol si Jesus, alam niya na kung saan maghahari si Jesus. Saan ba maghahari si Jesus? Alalahanin daw siya. Kasi nakita natin, ang Panginoong Kristo ay maghahari sa langit at maghahari dito sa lupa. Kung papansinin ninyo, alin ba ang dapat nating maintindihan sa sinasabi nitong kriminal na ito? Ang sabi po dito, para maintindihan natin, anong sabi po ng isang kriminal na pinagtatanggol si Jesus? Sabi po dito, pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Meaning, kung wala siyang idea sa langit, meron namang paghahari si Kristo dito sa lupa. Kung sakaling ang kanyang kaisipan ay dito sa lupa, kailan ba maghahari si Kristo dito sa lupa? Di ba't ito po ay nabanggit sa aklat ng pahayag na si Kristo'y babalik at maghahari ng 1,000 taon para pahamalaan ang mundong ito. Nakita po ba ninyo ang ibig sabihin? Maaring ito yung dinidesire ng isang kriminal na alalahanin siya sa panahon ng paghahari ni Jesus, maging dito sa lupa, maging doon sa langit. Meaning, magkakaroon siya ng kaligtasan, hindi on the spot. Kasi po, ang sinasabi po dito ng ating Panginoong Kristo, puntahan po natin. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Meaning, ano yung paraiso? Pinangakuan itong isang kriminal nito,
makakasama doon sa paraiso. Kaya pagdating po dito sa paghahari dito sa lupa, bubuhayin siyang muli at isasama doon sa paraiso. Kaya malinaw na po ang paghahari ni Kristo dito sa lupa at doon sa kaharian. Pagbalik po niya dito sa mundo, lahat ng mananampalataya bubuhayin at bibigyan ng buhay na walang hanggan at isasama doon sa paraiso. Kaya maging itong isang kriminal, nakasama siya. Kasi dito natin naiintindihan na meron siyang pananampalataya at kinikilala at nirerespeto niya si Kristo. Bagamat yung isang kriminal ay may panlalait, iniinsulto. Kaya hindi siya makakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Hindi siya maliligtas kasi nga po, ang kanyang attitude, ang kanyang puso ay, mapang-insulto. Walang tiwala sa Diyos. Samantalang itong isang kriminal, may tiwala sa Diyos, mayroong pagkatakot sa Diyos, at naniniwala kay Kristo na siya'y ililigtas pagdating ng panahon. So malinaw na po yon. Ngayon, balikan natin itong tanong mo. Naging malinaw na po yung ating discussion doon. Kasi para hindi tayo magkaroon ng maling unawa sa ating mga binabasa, kaya naging malinaw po, no? Kung itutuloy po natin itong tinatanong mo pa dito sa Roma 3:10, bigyan natin ito ng discussion din, ano? So basahin din natin itong Roma 3:10. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Basahin pa natin sa isang salin. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ngayon, ang tanong, wala nga bang matuwid kahit isa? Tandaan po natin, kung tayo po ay hindi matuwid, nung hindi pa tayo sumasampalataya, tandaan po natin, kaya pag ikaw ay sumampalataya, magiging matuwid ka na sa harapan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin diyan. Ngayon, kung wala mang kahit isang matuwid, wala talagang maliligtas. Ang ililigtas ng Diyos kung ang iyong puso ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay susunod, kung ikaw ay magtatapat sa Diyos, kung ikaw ay magbabanal, at kung ikaw ay gagawa ng mabuti. Ang sabi nila, kailangan daw muna sumampalataya dahil doon ka palang gagawa ng mabuti. Kasi po, kahit hindi ka pa sumasampalataya, meron pong taong likas na ang gumawa ng mabuti. Pero dapat nating malaman, ang kagandahan po ng kasulatan, maintindihan natin, mabuti na gumagawa ng mga bagay, may kaligtasan yun. Pero yung kabutihang ginagawa niya na hindi naman pakitang tao, ito'y napag-aralan po natin, hindi naman maliligtas yung pakitang tao kung gumagawa ng kabutihan. Kaya yung paggawa ng mabuti, pero pakitang tao, wala naman yung kaligtasan. Malinaw po ba? Ang kagandahan nga po, kung ikaw ay talagang mabuti, matulungin ka, ililigtas ka. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Isang hintel na hindi ito isang Hudyo, pero dati na siyang gumagawa ng mabuti. Ang kagandahan noon, nung dati na siyang gumagawa ng mabuti, sumampalataya siya, lalo pa siyang gumawa ng mabuti. Tingnan natin si Cornelius. Ito yung kanyang attitude na kung saan ay ang kanyang pagkatao talagang gumagawa na yan ng mabuti bago pa yan sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Basahin natin itong ganitong sitwasyon. Basahin po natin dito sa mga gawa 10:1 hanggang verse 2. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, sentoryon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at matatakotin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita po ba ninyo ang ibig ko sabihin? Iyan ang attitude ng isang tao, bagamat hindi pa niya nakikilala ang ating Panginoong Kristo, iyan ang kanyang attitude. Nananalangin sa Diyos. Gumagawa ng kabutihan.
Kaya nga po mga kapatid ko sa pananampalataya, para maintindihan natin, ipinaliwanag ito ni Apostol Pedro. Pupuntahan po natin yung verse 34. Mag-jump na po tayo kasi mahabang basahin yan. Para ma-emphasize lang po natin, pumunta diyan sa bahay ni Cornelio si Apostol Pedro para ipaliwanag at ibigay yung tamang pananampalataya. So basahin po natin sa verse 34. At ibinuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalasas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya ay may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Nakita po ninyo? Yung gumagawa ng katwiran, nalulugod na ho ang Panginoon. Wala pa yung pananampalataya kay Kristo, si Cornelius. Kaya ipinaliwanag diyan ang mga bagay-bagay para po maging kumpleto isang tao na dati siyang gumagawa ng mabuti, may takot sa Diyos. Kaya nung pinaliwanag ni Apostol Pedro na hindi nagtatangi ang Diyos, akala nga ni Pedro para lang sa mga Israelita, yung kaligtasan. Ang kaligtasan din po maging doon sa mga hindi Hudyo. Lalo na po yung mga gumagawa ng mabuti at nabigyan ng tamang aral at naipaliwanag ang tamang pananampalataya, maliligtas po sila. Nakita po ba ninyo ibig sabihin? Baka ang sinasabi po ninyo ba, yung mga taong walang matuwid, yung pong gumagawa ho ng matuwid, yung may takot sa Diyos kahit wala pang pananampalataya, yan po nakalagay po diyan ay kalugod-lugod po yun sa Diyos kasi gumagawa sila ng katwiran. Ano yung katwiran? Kabanalan. Gumagawa na sila ng mabuti kahit pa hindi sila sumasampalataya. Katulad po ni Cornelio o ni Cornelius. Malinaw po ba? Ngayon, dahil hindi natin naiintindihan o baka kayo ngayon naiintindihan ko na po yung salitang Roma 3:10, balikan po natin. Itong sinasabi po ba ninyo, walang matuwid, wala kahit isa? Baka meron lang itinutukoy si Apostol Pablo. Wala po naman diyan na sinasabi, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Hindi naman po lahat. Hindi po diyan nilalahat. Ang sinasabi po diyan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Pansinin nga natin sa ibang salin. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, hindi naman po nila lahat. So, huwag niyong lalahatin. Kasi ang mindset ninyo, nilahat na. Ang sinasabi lang po dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Pero hindi lahat. Meron lang pong tinutukoy si Apostol Pablo, maaaring doon sa kanilang pinag-uusapan. Malinaw naman po kung ating uunuwain, yung sinasabi po dito, magbasa pa rin po tayo ng ibang salin. Baka sakaling lalahatin ho. O, sabi naman po dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin po, hindi naman po nila lahat. Wala yung salitang lahat. Kung unawain po natin itong nakasulat, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Englishin nga po natin, Romans 3:10, version po ito ng ISB, International Standard Version. As it is written, not even one person is righteous. Ibig sabihin po, hindi naman po nila lahat. Nakita po ba ninyo? Kaya dapat nating malaman at maunawaan ang mga bagay na yan. Kaya nga po, kung hindi tayo magbabasa ng kasulatan, kung hindi natin uunawain, magkakamali po kayo. Kasi nga po, hindi naman po lahat ng tao. Nakalagay po naman dito, not even one person. Ibig sabihin po, hindi po nila lahat. Katulad ni Abraham, gumawa ng mabuti. Sino pa? Katulad po ni Job. Isang taong matuwid po yan. Basahin natin. Tingnan po ninyo, no ho? Para lang maintindihan natin ang kasulatan at maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan, magbabasa po kayo. Tingnan po ninyo, no ho? Si Job. Job 1:1. Ilipat po natin sa Tagalog. Job 1:1, basahin po natin. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Matuwid siya. Walang kapintasan ang pamumuhay. May takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan.
Yan ba masasabi natin? Isinulat ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan pero sa Lumang Tipan may tao nang gumagawa ng matuwid. Walang kapintasan. 'Di ba? Namumuhay siya ng ayon sa kalooban ng Diyos. May takot siya sa Diyos. Umiiwas sa kasamaan. Basahin pa natin sa ibang salin. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So mas maganda itong salin na binasa natin. Ano? Ito po. Si Job po ay isang matuwid, walang kapintasan ng kanyang pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Kaya huwag po natin iisipin, lalahatin yung Roma 3:10. Di ba? Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Si Job ba hindi ba matuwid? Di ba't binigyan nga po yan ng pagkakataon na sinubukan ni Satanas si Job? Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Itong aking lingkod na si Job, matuwid yan. Sige, try mo subukan, huwag mo lang papatayin. Di ba sabi ng Panginoon? Kaya nga ho, itong talatang 3:10, huwag niyong iisipin, balikan natin ha, itong Job. Ito mismo sinabi ng Panginoon. Kay Job, mismo ang Panginoon na nagsabi. Puntahan natin yon. Basahin po natin dito sa Job chapter 1 verse 6. Isang araw, nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas, parot parito na naglilibot sa mundo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tingnan po ninyo ha. Mismo ang Panginoon na nagsasalita dito ha. Ulitin ko po. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo, matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Pansinin po ninyo, mismo ang Panginoon na nagsasabi. Ito pong sinabi ni Apostol Pablo, ganyan ba? Lalahatin mo ba? Ang Panginoon mismo ang nagsabi, mismo si Job ay walang kapintasan, umiiwas sa kasalanan. Tapos iisipin po ninyo, lalahatin na ninyo na ang lahat ng tao ay hindi matuwid, makasalanan. Ganyan ba kayo umunawa ng kasulatan? Kaya ho si Brother Owen, marunong umunawa ng kasulatan. Nadadaya lang kayo ng ibang nangangaral. Kaya ho kayo lito, lipeng. Kasi pinaniwalaan ninyo, hindi nyo inuunawa ang buong kasulatan. Magbasa po kayo. May mga taong matuwid, hindi lang ho si Job. Napakadami. Hindi ko na ho babaybayin pa yan. Kasi kayo na rin ho ang tumuklas. Kaya po dito sa inyong tanong, malinaw naman po. Huwag niyo sasabihin, uulitin ko ang inyong katanungan. Huwag po kayong masasaktan kasi naglilinaw lang po tayo. Kasi nga lang, nadaya kayo ng maling aral at napaniwala kayo sa mga nangangaral na hindi naman nakakaunawa. Muli natin basahin ang tanong mo. Kapatid, kung mabuti ang hahanapin ng Diyos sa atin, walang matuwid kahit isa. Sabi ng Roma, ganun po ba? Bakit si Job? Kilala ng Panginoon. Matuwid siya, walang kapintasan. Yun talaga ang hinahanap ng Panginoon. Huwag niyong sasabihin na hindi hinahanap ng Panginoon ang matuwid. Maraming matuwid kung alam po ninyo. Basahin ninyo ang kasulatan, maraming kayong matatagpuan na matuwid. Karamihan ho, mga lalaki ang matutuwid. Yan ang tanda ninyo. Kaya kung gusto niyo malaman, saliksikin ninyo. Baka sabihin niyo tinatago ko. Hindi po. Nariyan po maraming matuwid. Sige, sabihin ko sa inyo. Sino-sino yung matutuwid na yon na sinasabi ko at sinasabi ng Panginoon? Mga lalaking matutuwid, iniingatan nyo ng Panginoon. Basahin ko po sa inyo. Para magtiwala rin kayo sa mga salita ng Panginoon, basahin lang ninyo, hindi yan mawawala. Puntahan natin yon. Basahin po natin dito sa Lucas 2:25. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon.
matuwid siya, may takot sa Diyos at sumasa kanya ang banal na espiritu, naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel. Yan po si Simon. Matuwid din po siya. O isa pa, dagdagan pa natin para lang sa pagtitiwala lang ninyo sa Diyos. Kahit hindi na kayo magtiwala sa akin. Kasi naman ako, nagsasabi naman ako ng katotohanan. Hindi naman po kasinungalingan. O isa pa, basahin pa rin natin. Mga lalaking matutuwid, katulad po ni Noe. Basahin po natin sa Genesis chapter 6, verse 9. Basahin natin para maintindihan po ninyo. Isang taong matuwid din po si Noe. Genesis 6:9. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Sa isang salin, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal nung kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. So, malinaw po. Napakadami pa tayong dapat matuklasan sa banal na kasulatan. Ang problema doon sa mga taong nataniman na ng maling aral, ay siyempre pangahawakan na nila yon. Pero salamat na padpad ka dito kaibigan at nagtanong ka, maliliwanagan ka. Kaya po dito sa sinasabi po ninyo na Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa, nagkakamali po kayo. Bakit sinabi ni Pablo? Marahil po, mayroon lang ipinupunto siya. Tandaan po ninyo, ang kasulatan, pag hindi nyo binasa ng buo, ay talagang hindi nyo malalaman ang katotohanan. Meron po tayong nabasa, sa lumang tipan at sa bagong tipan. Kaya kung i-discuss ko lahat-lahat yan, pero sapat na ang 2 o 3 na saksi. Ibig sabihin, yun yung nagpapatibay para patutuhanan sa inyo. Yan po'y sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa mga kasulatan. 2 o 3 saksi na magpapatibay. Basahin natin. Dito po sa Mateo 18:16, datapwat kung hindi ka niya pakinggan ay magsama ka pa ng 1 o 2 upang sa bibig ng 2 saksi o 3 ay mapatibay ang bawat salita. So, iyan po yung pagiging saksi natin na kung saan ay nagpapatibay. Meron tayong ebidensya na ipinapakita. O isang salin pa, basahin natin. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng 1 o 2 pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapatotohanan ng 2 o 3 saksi ayon sa kasulatan. So pagsalita pong saksi, ito po yung magpapatotoo, magpapatunay. Kaya ako'y nagbigay sa inyo ng mga talata na hindi lang 1, hindi lang 2, o higit pa sa 3. Kung tutuusin po yung aking nabanggit, marami pa. Para patutuhanan na yung sinasabi po ninyo dito sa 3:10, ang pagkaunawa po ninyo ay parang wala na kahit isa. Hindi po ganun ang dapat nating unawain. Hindi naman po nilalahat diyan. Wala naman pong nakalagay diyan lahat ng tao. Wala kahit isa. Hindi naman po lahat Meron lang ipinupunto diyan si Apostol Pablo. Pero sa Panginoon merong siyang nakitang matutuwid, namumuhay na may kabanalan, may takot sa Diyos, katulad ni Noe, ni Job, diba? Ni Simeon, diba? Marami pa. Kaya po, wag po kayong maniniwala na pag kayo'y napaliwanagan, tanggap agad ang tanggap, kayo din mismo ang tumuklas. Tama ba ang kanyang pagkabasa? Tama ba yung kanyang pagkaunawa sa kanyang binabasa? Kayo rin po ang magbasa. Katulad ko po, binasa ko ito sa inyo. Hindi naman pala ni lahat Nakita natin mismo ang Panginoon nagpapatunay na si Noe ay matuwid, lumalakad na kasamang Diyos. May kabanalan po sila. Sakdal, pag sinabing sakdal, may kabanalan. Gumagawa ng mabuti yan. Katulad po rin ni Job, gumagawa yan ng mabuti. Balikan po natin Job 1:1. May isang lalaking nakatira sa lupay ng Uz na ang pangalan ay Job, matuwid siya, walang kapintasan, ang pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Nakita po ba ninyo? May nagturo ba sa kanya? Ibig sabihin po, yung kanyang ginagawa ay talagang meron siyang pagkatakot sa Diyos, kinikilala niya.
kaya lumalayo siya sa kasamaan. Kaya kilala ng Panginoon si Job. Kasi ang Diyos ang nakakakita ng bawat puso natin. Malinaw po ba sa inyo? Kaya kaibigan, naging malinaw po ba sa inyo ito? Maging doon sa dalawang lalaking nakapako sa krus. Titingnan mo yung attitude, yung puso. Kaya pinatawad siya sa kanyang kasalanan, marunong magtanggol sa ating Panginoong Kristo. At the same time, maaring kilala niya ito nung siya ay hindi pa napapako sa krus. Nakita po ba ninyo? Maraming kasalanan na sasangkot, nadadamay. Nakita po ba ninyo? Pero itong lalaking ito, may pagkakilala kay Jesus. Kaya si Kristo, kilala niya yung taong yun. Kaya pinangakuan yung taong yun kahit siya'y makasalanan, pero sa kanyang puso, pinagtatanggol si Jesus, kilala niya si Jesus, kilala niya yung Ama. Kaya sabi nung isang makasalanan o yung kriminal, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yung nangiinsulto, yung isang nakapako din, yung isang kriminal. Ano ang sabi ng isang kriminal? Wala ka bang takot sa Diyos? Maging itong taong ito, wala itong nagawang kasalanan. O, di ba? Pinagtatanggol. Kaya po si Kristo kilala kung sino ka. Makikita yung motibo mo kung tama o mali. Kahit ikaw ay patawag na pastor o ikaw ay nagbabalan-banalan sa harap ng tao, ang Diyos ang hahatol at uhusga sa iyong pagkatao. Kung mali ang motibo mo, ang Diyos ang nakakakita. Kaya dito ho sa ating channel, hindi tayo magsasabi ng kasinungalingan, kundi nililinaw natin ang katotohanan. Kung maniniwala kayo o hindi, nasa inyo ho kasi kayo ang magdedesisyon yan. Pinapaliwanag ko lang ho at pinapaunawa sa inyo ang nilalaman ng kasulatan. So malinaw na po ba sa inyo? Sana po kung kayo nakaunawa sa ating paliwanag ngayong araw na ito o gabing ito, please subscribe to our channel. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po na ating pag-aral, pagpalain po tayong lahat. Amen.